Hi, Doc! Tanong ko lang naman po, no? Wala naman po ko nararamdaman, pero sabi kasi nung friend ko, yung kapitbahay ko, na kailangan ko daw tong supplement na binibigay niya, katulad niya. Meron siyang 20 tablets, kinakailangan ko daw inom yung 20 tablets na yun para daw sa immunity ko. Tama ba yun, Doc? 50K lahat O, gastos lang ba to? Hindi lahat ng vitamins at supplements kinakailangan mo. Hali kayo, explain ko sa inyo. Vitamins are essential. Ibig sabihin dapat isupply sa diet, pero hindi ibig sabihin kinakailangan mong inumin sila lahat araw-araw kung wala ka namang deficiency at mga sintomas nito. Halimbawa, kung kulang na kulang ka talaga, say for example sa case ng iron deficiency anemia, kulang ka talaga ng iron. Kung meron kang vitamin D deficiency, yun, kinakailangan natin mag-supply ng vitamin D. Pero kung hindi naman na-test, hindi naman na-assess via nutrition-focused physical examination, tapos araw-araw magme-mega dose ka ng vitamins for prevention, baka hindi naman for prevention yan. Baka overdosing yan. Ayaw po natin yan. Next, pwede rin po makasama kapag sobrang dami. Opo, meron po kasing mga vitamins na fat-soluble, kaya po pwede silang maipon sa katawan at magdulot ng damage. Halimbawa, vitamin A, kapag nasobra-sobrahan po pwede po magdulot ng liver damage. Ang vitamin D, kapag sobra-sobra din po pwede rin po makapagdulot ng kidney stones. Actually, marami pang iba dyan, pero sample lamang muna po tayo dyan. Pangatlo, meron din po mga multivitamins na baka hindi mo naman talaga kinakailangan lahat ng laman. Meron mga supplements na kombinasyon na at nagkakasama-sama na sa lahat sa isang tableta, pero mas okay kasi ang bioavailability ng mga yan kung sa pagkain mismo manggagaling. Ibig sabihin, mas madali at mas tama ang absorption kung sa pagkain manggagaling ang nutrients. Tandaan nyo rin po na kung maayos ang inyong mga diets, meron kayong nakakain gulay, prutas, whole grains, baka hindi nyo na kinakailangan ng pandagdag na mga yan. So, ang tanong, kailan ba talaga kinakailangan mag-take ng supplements? Tatlong bagay lamang po, pakinggan po ninyo. Una, kung mayroong clinical evidence ng deficiencies. Halimbawa, iron, vitamin B12, vitamin D, folic acid. Nako-quantify natin yan sa blood test. At yung iba pa, may mga sintomas na rin yan. Kaya best na magpatingin po kayo. Pangalawa, kung mayroong specific condition na nagpapahiwatig na kinakailangan natin magdagdag ng supplementation. Halimbawa, sa pagbubuntis, usually kinakailangan natin magdagdag ng folic acid. Kung nagme-menopause, kinakailangan natin ng calcium at vitamin D. Kung kulang po ang pagkain ng vitamin B12, baka kinakailangan din natin ng supplementation. At pangatlo, kung hindi talaga makukuha sa diet ang mga nutrients, saka tayo magbibigay ng supplementation. Mas mainam rin pong tandaan ninyo na hindi porket iniinom ng kapitbahay mo, iinumin mo na rin. Hindi porket ibinigay sa'yo ng isang tao magsasabi sa'yo na kikita ka dyan at healthy ka dyan, susunggab ka na. Baka kasi pinagkakakitaan ka lamang yan. Hindi porket mayroong letter ang pangalan ng supplement, kinakailangan na ng katawan. At again, hindi porket natural, automatic na libre yun. Minsan kasi sa katotohanan ng bagay, mas mahal pa po ang iniinom ng mga pasyente namin na mga supplements kaysa sa simpleng balanced diet lamang na magbibigay na ng sapat na nutrients mapa macro o micro man yan. O basta, sana po may natutunan kayo. Kung meron man, pakishare na sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you next episode. Ingat.